A blessed Sunday sa inyong lahat. Kumusta kayo sa araw na ito? Ngayon po ay araw ng linggo, huling linggo sa panahon ng Adbyento. Ano nga ba yung mga mensahe sa atin sa mga linggo ng panahon ng Adbyento? So tutulungan ko kayo upang tayo ay mag-review o magbalik tanaw sa mga nakaraang mahalagang mensahe sa unang linggo ng Adbyento. Ipinapaalala sa atin na si Kristo ay darating. Siyempre, speak about pagdarating, may dalawang pagdarating. Ang una ay ang pagsilang ng ating Panginoon na kung saan ay ating ginagawa. Ipinagdiriwang natin tuwing December 25. At ang ikalawang pagdating ay ang pagdating ng Panginoon sa wakas ng panahon na kung saan tayo ay tinatawagan ng pagiging laging handa. Be vigilant always. Ang kahalagan na pagiging responsable bilang mga mananampalataya ni Kristo. Sa ikalawang linggo ng Adbyento, atin napakinggan ang mensahe mula kay Juan Bautista na ang sabi ay, "Prepare the way of the Lord." Ihanda ninyo ng daraanan ang Panginoon, tuwirin ang kanyang mga landas. Napakahalaga ang paghahanda ng daraanan ng Panginoon. Paano nga ba ninyo inihanda ng daraanan ng Panginoon? Siyempre, patagin natin, ayusin natin yung mga buhay natin, ang naririyan sa buhay natin na nakakaantala sa pagdating ng Panginoon, like pride, no? And many other things na kung saan ay humahadlang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga parokya ay mayroong mga Advent Recollection, kumpisalang bayan, mga kawanggawa, no? Napakahalaga upang tulungan tayo na tingnan muli, bisitahin muli ang ating mga sarili. Isaayos natin ang ating sarili upang sa gayon ay magkaroon tayo ng malinis na kalooban. Upang sa gayon ang Panginoon ay talagang makanahan muli sa ating mga puso o sa ating buhay. Sa ikatlong linggo ng Adbyento, sapagkat ang mga tao ay naroon na yung excitement, akala nga nila na si Juan Bautista na ang kanilang inaantay. They were so delighted of the presence of John the Baptist, kaya may mga nagtanong kay Jesus katulad ng mga kawal, ng mga tax collector. Sila ay nagsabi, "What should we do? Ano ang dapat naming gawin?" Upang sila ay maging handa, no, sa pagtanggap ng Mesiyas. Napakahalaga yung excitement ng mga tao, at hindi yun isinamantala ni Juan Bautista yung kanyang pagniningning, ang kanyang kasikatan. Datapwat siya ay nanatiling nagpakumbaba, at sabi nga niya, "I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals." Siya ay hindi ang Misaya, no? Siya ay ipinadala upang ihanda ang Panginoon ng daraanan. Kaya inaasahan tayo na diringgin natin ang mensahe ng Panginoon, ang panyaya ng Panginoon. Diringgin natin ang mensahe ni John the Baptist. Siguro maliban kay John the Baptist, may mga taong na kung saan ginagamit ng Panginoon upang ihanda tayo para sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. At ngayon po tayo ay nasa huling linggo na sa panahon ng Adbyento. Ilang tulog na lang, tayo ay sasapit na sa ating pinaghandaan, ang Pasko na pagsilang ng ating Panginoon. At ano ang ating mga tunghayan sa huling linggo ng Adbyento?
ang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ano ang ating makukuha na mensahe sa pagbisita na ito ni Mary sa kanyang pinsan Elizabeth? Una sa lahat ay napakahalaga na pakinggan natin ang Ebanghelyo. Samahan niyo si Father Ron upang ating muling bisitahin at pakinggan ang Ebanghelyo mula ni San Lucas, chapter 1, verses 39 to 45. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." May dalawang punto na nais kong ibahagi sa inyo sa Ebanghelyo ngayong huling linggo ng panahon ng Adbyento. Una ay Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah. Alalahanin natin na sa pagparoon ng Mahal na Birhen sa kanyang pinsan na si Elizabeth, siya ay nagdalang tao na. Siya ay buntis. At ang kanyang binubuntis ay walang iba kundi si Jesus. Hindi niya inisip kung ano ang mangyayari sa daan, gaano kalayo, gaano kahirap ang kanyang pagbibiyahe, ang kanyang pagpaparoon sa kanyang pinsan na Elizabeth. She never delayed, hindi niya inantala, hindi niya sinabi na mamaya na o kaya bukas na. Immediately when she heard the message from Angel Gabriel na si Elizabeth ay nagdalang tao, Mary set out immediately in haste. Siya ay nagmadali. Ganon talaga mga kapatid, pag ang Panginoon ay nasa sayo, you will not delay things. Immediately you will act upon it. Talagang tutugon ka kaagad kung ano ang pangangailangan. Ang tawag ng paglilingkod. Ito ay isang paalala sa buhay natin. Kung ang Panginoon ay naririyan sa buhay natin, wala tayong gagawin kundi kumilos kaagad upang tugunan natin ang pangangailangan ng mga higit na nangangailangan. Pangalawang punto, when Elizabeth heard Mary's greeting, sabi ng ating Ebanghelyo, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of the Lord should come to me?" Filled with the Holy Spirit, si Elizabeth, pagkatapos niya mapuspos ng Espiritu Santo, ipinahayag niya ang mga salitang ito, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Hindi lamang si Maria ang kanya nakikita. Nakikita niya ang Diyos sa katauhan ni Maria. Blessed are you among women. Bakit nga ba blessed si Maria? Siya ay pinagpala sa lahat ng mga babae sapagkat siya ay magiging ina ng ating tagapagligtas. At maliban sa mga salitang ito, sinabi rin niya, "Blessed is the fruit of your womb." Kanyang nakikita na si Maria ay nagdadalang tao sa anak ng Diyos. Napansin niya ang presensya ng tagapagligtas na darating kahit ito ay naroon pa sa sinapupunan ng ating mahal na Birhen. At dagdag pa rito,
sinabi rin ni Elizabeth, and how this happened to me, that the mother of the Lord should come to me. So si Maria hindi lamang ordinaryong babae na nagdalang tao. Nakikita ni Elizabeth that she is the mother of God. She is the mother of God. Ipinahayag niya. Ito, ang lahat ng ito ay hindi galing sa tao at walang sino man ay nagsabi nito kay Elizabeth. Ito ay galing sa Espiritu Santo. Kaya pag tayo ay pinananahanan ng Espiritu Santo, ito ay tumutulong sa atin to recognize the presence of God in the person of our brothers and sisters, especially the poor. Kaya mga kapatid, sana sa buhay natin, lalo na sa ating pagsapit ng Pasko, alam naman natin na isa sa mga mahalagang ginagawa natin sa Pasko ay ang pagbabahagi, no? Sharing of blessings. Sana sa ating pag-share ng ating mga blessing ay nakikita natin ang presensya ng Diyos sa katauhan ng mga tinutulungan natin na mga pinagkakaluban natin ng biyaya. At syempre, pag tayo ay nagbabahagi ng biyaya sapagkat kinikilala natin ang lahat ng mga tinatanggap natin ng mga biyaya o pagpapala ay nanggaling sa Diyos na siyang umiibig sa atin. So, a blessed Sunday sa inyong lahat at ipagpatuloy natin ang mga ilang araw na lang natitira na mga misa digaryo o simbang gabi at naway maging mabunga itong ating paghahanda at sana ang Paskong ito ay talagang maghatid sa atin ng paglalim ng ating pananampalataya upang sa gayon tayo ay makapaglingkod sa Panginoon ng buong puso. God bless you all.